Okay, so eto na yung ending nung Air, right? Kasi series yun eh. Pero sa totoo lang, madami pang sikreto si God. Binibigyan ko lang kayo ng foretaste. Parang, eto patikim. 'Di ba? Alam niyo naman ako, nag-spend ako ng time, ng effort, ng resources, pati pera ko kahit ang mahal ng shipping fee. Binibili ko yung libro dahil mga libro ng mga mystics yon, yung mga hindi mo mahahanap sa mga ordinaryong library. Tsaka yung mga mystics na yun, chine-check ko yun kung talagang proven and tested. Ayoko ng mga kwentong kutsero. So yung sinasabi ko sa inyo, totoo yun. Merong verse sa Bible. Alam niyo yun kung Christian kayo, Catholic Christian or Christian Pentecostal. Basta naniniwala kay Kristo. Alam niyo yung promise na walang no eye or ears have um, knows what God has prepared for you, something like kasi nga God of surprises siya eh. So, pag nagbigay ng sorpresa si God, at saka ang pinakamasarap, pag tumapa ka ng heaven, eternal yun. Wala nang balikan yun, wala nang uwian yun. Time is done. 'Di ba? Walang hapon, walang tanghali. Meron yung parang, sabi nga nila is, meron parang yung parang 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock na hapon. Pero wala kasing darkness doon, yung nagiging kalmante na, parang hapon na. Pero wala siyang mga deadline, yung mga nakakainis sa buhay, mga, di ba? Kumbaga sa trabaho ko laging, oh, 1 week na lang, kinakailangan maglagay ka na ng mga ads mo. Nakakabwisit. Ewan ko kung di malaki sweldo, nagtagla-papatulan yun eh. Kaya lang, alam nyo na, gusto ko mag-shopping. Kaya talaga tinitiis ko ang sales kahit introvert ako. So, ang mga sorpresa ng Diyos, pag umuwi na tayo sa heaven, umuwi ibig sabihin yun ang dating bahay ng ating spirit. At lahat ng pangit sa buhay na to, hindi mo matatandaan, ni hindi mo maiisip na nangyari sa'yo. Diba? Kasi ang re-reviewin pagka believer ka, pagka save ka, pagka kay God ka, pag part ka ng kingdom of God, walang nire-record na mga kasalanan mo kasi nag-repent ka nga. Tuwing magre-repent ka, burado yon na parang hindi nangyari. Hindi nga nangyari. Para sa kanya hindi nangyari. So, ano makikita mo doon? Ang makikita mo doon is lahat ng ginawa mo maganda. From good words, good intention, struggle, sacrifices. Alam mo bang kahit wishes, kunyari, inisip mo, itong kapatid ko nakakaawa. Sana may dumating na malaking pera sa akin, bibigyan ko to ng bahay. 'Di ba? Kahit hindi mo na ibigay yung bahay na yon, pero winish mo para sa kanya na talagang with intention na talagang pag nagkapera ka, bibigay mo. Kasi si God, puso ang tinitingnan kung talagang may conviction, hindi yung, ay, gusto ko sila lahat bigyan ng bahay. Wish lang. Pero yung talagang, ako magkapera, talagang tatabihan ko ng pera to. Talagang ibibili ko siya. Meron nga akong kaibigan ko lang yun hindi ko yung kamag-anak, hindi ko yung kapatid. Talagang bibilang ko ng kotse, pinadala ko na nga yung down payment, kaso ginalaw. Wala na akong gana, paano ko pa ipapadala yung remaining balance? Yung partial pa lang, ginalaw na. Di gagalawin din yung pati remaining. Lumamig tuloy ako pagdating doon sa, ano ba to? Wala man lang ka-faith na magkakakotse siya. So, karamihan ng mga bagay na masasakit na hindi nangyayari sa atin is because of our lack of faith in God, and in ourselves, and in our friends. Hindi ka nagtitiwala. So, I feel sad. Kasi ganun ang kinalabasan na ending. Pero yung intention ko talaga is magkakotse siya para magamit niya sa Uber, tapos magkapera siya, hulug-hulugan niya, magkabahay siya. Nagsisimula sa maliit ang lahat ng bagay. Ako ba, akalain ko bang
maging tawag dito, manalo ko dun sa Capital One na contest ng para sa kanila, pinakamagaling magbukas ng credit card. Pero sa totoo lang, miracle ni God yun eh. Alam mo bang binubuli ako doon, ayon lang ako pahawakin ng kaha. Kasi nga, meron nga akong parang magic touch. Pag nandun ako sa tindahan, tumataas yung benta. So, ang ginawa nila, dahil parang kabi nga nung isang kasama ko doon na puti, Joyce, you make us look bad because of your performance. So, hindi ko masagot yun. Parang naisip ko, anong gagawin ko? Hindi ako magtatrabaho. Tatanga ako dito. Diba? Hindi ako gagalaw. So, ang ginawa nila, hindi nila ako pinapahawak ng kaha. Dahil nakakapag-open ako ng account eh. Anong nangyari ngayon? Wala akong kamalay-malay na may contest pala yung credit card. Ginawa ko, yung 3 customer ko, dahil namimili sila ng frying pan, ina-explain ko sa kanila yung iba-ibang brand. So, sabi ko sa kanila, kung gusto nyo talaga ng malaking discount, mag-apply kayo ng card kasi yun lang ang way para makakuha kayo ng 70% off. Eh, laki-laki nung 70% off. So, yung magkakasamang 3, sinabi, pwede ba ako din? Tapos yung isa naman, ako din. O sige, ganito na lang. Kasi, yung kaha hindi available eh. So, mag-open kayo dito sa application na papel. Pirmahan nyo na lahat yan, gawin nyo na yan. Tapos, pag nag-break sila, kasi kakain yun eh, itatransact natin dun sa computer. Sabi nila, fine. O sige, pilapan nyo na yan. Tapos, pag natapos yan, mag-shopping muna kayo sa baba, tapos bumalik kayo dito before, kasi magbe-break yun ng noon. So, yung 3 yun, bumalik. Tinransact ko yung 3 credit card. Wala akong kamalay-malay. Panalo pala ako. Ibig sabihin, kasi ang contest is, sino yung pinakamabilis magbukas ng card from the last transaction. Karamihan na nagbubukas ng card dun is 1 a day. Sa akin is 3 credit cards in 7 minutes. So, walang pwedeng tumalo nun sa buong region ng Vancouver. Ay, ng West, ang tawag diyan, region, Western region ng Canada, hindi Vancouver, Canada. Kasi nasa West kami, di ba? So, nanalo ako doon. Nung nanalo ako, pinuntahan ko yung top manager, yung store manager. Sabi ko, panalo ako pagkatapos part-time ako. Hindi kaya ito nakakahiya sa head office. Nakasapin ko yung manager mo. Biglang full-time ako, may benefits. Siyempre, increase salary lahat yun. Hindi ko na alam hindi naman, ang tawag dito, nung nanalo na ako, doon lang ako nag-require na, sandali, part-time ako, ano sasabihin ng head office? Wow. For the first time, kasi, yung history ko is, parang alam mo yung one day reach, parang, ang laki ng benta ngayon, tapos biglang walang benta. After 6 months, matatanggal sa trabaho. Mga ganon, tapos merong yung, ang ganda-ganda ng trabaho, biglang masusulot yung accounts ko. Yung mga sa Pilipinas kasi, lakas ng inggit ng mga kasama. Dito rin, pero kahit papano, sumusunod sa legality. Sa Pilipinas, parang walang boundary. Parang kung kaya kang nakawan, nakawin sa'yo lahat. Yun, doon ako nata-turn off. Kaya, nung nasabihan ako ng ex ko na, di ka bagay sa Pilipinas, yung karakter mo, hindi pwede sa Pilipinas, kakainin ka ng buhay dito. Puro ka awa, puro ka lunok, puro ka forgive. Dapat sa'yo sa abroad, kasi sa abroad may boundaries ang mga alam mo yun, may protection. Kaya nga tingnan mo, nung napunta ako ng Canada, nakuha ko lahat. Hindi naman lahat. Ibig sabihin, wow! Kung yung kabi ako supportive, yung tipong pagdating sa documents, kasi isipin mo magkano yung loan ko? Parang malapit sa 1 milyon yun Dapat yung wala na akong babayaran nung nagkasakit ako Dahil naka-insured pala yun, in-insure ko pala yun. Nung hinukay ko yung documents, nakita ko doon. Dahil sinabihan ako ng call center, ma'am, check mo baka naka-insured ka. Nagtingin, naka-insured nga ako. Kaso ito ayaw ng gulo, yung parang, Joyce, ayoko na may nagpa-follow up na telepono. Ayoko na tinatawagan ka ng bangko. Fix it!
Eh, ako masunurin ako eh. Submissive ako eh. Fix ba? Fix ba? Gusto mo? Fix natin. Apakagaling yan. Kasi sa Canada, nandito na lahat eh. So, asahan mo lang si God. Tapos sinabi ko kay God, Lord, ikaw ang proteksyon ko. Ikaw lahat. Ikaw ang aking parang lawyer. Ikaw ang magpo-provide sa needs ko. Talagang nagpo-provide. Kaya nga dumating yung time na, I think, 2021 yun. Parang medyo COVID pa yun eh. Shopping na ako everyday online. Kasi ang laki ng pera ko, diba? Tapos yung Forex, lahat yung galing sa Canada yun. Hindi ko yun ipon. Hindi ako marunong mag-ipon. Tapos hindi ko alam na dito pala, kahit hindi ka marunong mag-ipon, yung employer mo, iipunan ka. Sila mag-iipon para sa'yo, para pinag-retired ka. Oy, gandali ka rito. Eto oh, may malaki kang pera para ikutin mo naman ang kahit papano ang abroad. So, ganong kagaling si God sa buhay ko. Kung dumaan man ako ng maraming hirap sa Pilipinas, pagdating sa Canada, oh my gosh, talagang, wow Lord talagang totoong God of surprises ka. Kasi talagang non-stop nasusurprise ako eh. Oh, meron ito? Ganon, hanggang sa nagsawa na ako. Sabi ko, Lord, salamat, nabigay mo na sa akin lahat. Wala na akong gusto. Nakuha ko na lahat ng gusto kong alahas, damit, 4 closets na damit na ang problema mo every year is, alam ba dito, i-donate ko na hindi ko nagagamit ng 2 years na. Kasi wala na akong space. Pag bumili ako ng bagong damit, wala na akong paglagyan. Alam mo yun? Puntahan sa Pilipinas, sa Madre nga, 3 lang ang damit ko eh. Isang nakasuot, isang nilabhan, at isang nasa closet. So, 3 lang yun. Kaya pag hindi ka naglaba, katulad nun, nagbibigay ako recollection. Hindi ako naglalaba. Naloko na, sa gabi ako kinakailangan ko maglaba sa gabi. Or else, bawal yung inuulit ang damit. Maaamoy ka ng madre doon. Hoy, nabisyado ka. Pagkatapos yung damit mo, ulit-ulit. Di pwede yun. Laba mo yan. Araw-araw nalaba mo, kaya ang ninipis na ng blouse ko. Pagkatapos para matuyo, pinipiga ako sa tuwalya. Lahat dinanas kong paghihirap. Tindi. Sabi ng nanay ko, anong gusto mo dyan sa kumbento? Bigyan nyo lang ako ng panty. Dahil yung mga panty nila rito parang pang lola. Tinatahi lang nila. Ay, nako, naligaw na ako. Okay, going back to what you really will have when you're an heir. So sabi nga ni God, walang mata at tengang makakaalam ko ano ang aking surprise para sa aking mga anak na babalik dito. Diba? Anak nga niya tayo eh. Kasi sa Middle Eastern culture, mas nanay yung tatay. Sa atin lang yung nanay yung nanay. Pag sa abroad ka pumunta ka ng Middle Eastern sections ng mundo, tatay ang namamalengke, tatay ang nagbibihis, tatay nagpapaligo sa bata. Kaya yung kulturang tatay ang nanay, kay God nag-start yun. God is a complete parent. So, dun pa lang sa bahay mo, yung mansion mo, kung talagang nag-serve ka kay God, you'll be surprised. Lahat ng pets mo namatay, andon. At saka ang difference, pag umuwi ka ng heaven, yung aso at pusa mo, lahat ng pets mo, pwede mo na makausap. Diba? Dito, nag-i-struggle tayo, tinitingnan na, diba, kumakahol siya, hindi mo makuha talaga. Pero doon, makakausap mo ang aso mo or pet mo through mental telepathy. Kasi nga, wala nang limit sa heaven eh. Pero kung gusto mong tatagalog yung aso mo, pwede rin. Lahat nga doon pwede eh. Pagka winish mo, pag dinesire mo na, Lord, I want my dog to speak in, alam mo bang si God, pag Pilipino ka, Tagalog ang usap sa'yo. Kaya nga dun sa throne room, doon magugulat ka sa kanya. Kasi dala-dala mo nga yung memories mo eh, good memories mo. Kasama doon yung language mo, yung culture mo. So doon maririnig mo may sumisigaw ng purihin ng Diyos. Glory to God. English, Tagalog, lahat ng dialect. Kunyari sa Pilipinas, meron 63 dialect. Maririnig mo lahat yun. Bisaya, Ilocano, 63 dialect na Pilipinas pa lang ha. So, imaginein mo, all the world
and all generation dun sa throne room. At yung throne room, eto nga, sabi ko nga sa inyo, yung mansion nyo, pag marami kang bisita, yung mansion mo, nag-e-enlarge. Kasi nga buhay yung mansion mo lumalaki yung mansion mo. Pati ang throne room, ganun. Pag kunyari pumapasok yung mga, sabihin natin 70 generation darating para mag-worship, nag-e-expand yung throne room. Everything in heaven is alive. Kahit nga yung, yung bulaklak na pinitas mo, pag binalik mo, tubo ulit. Wala doon namamatay. Kasi nga breath of God yung hinihinga doon Wala nga nung sun walang sun. Sigad ang sun. Kasi talagang si God, hindi lang nag-i-sparkle, hindi lang nag-i-glisten. Talagang full blast. Nakatodo yung kanyang para siyang diamond na tinatamaan ng araw. Ganun siya kaliwanag. Tsaka walang mga shadow. My gosh, kaya nga minsan naisip ko ito si God, ang daming pinapakitaan sa heaven. Do buhay pa sila. In spirit. Ako, minsan ang feeling ko, kasi gusto ko talaga makita ang heaven in spirit. Hindi niya ako pinapadanas kasi ang feeling ko, kilala ko ni God Hindi na ako babalik. Pag ako tumapak ng sabihin, pinakita niya sa akin yon, ay talaga iiyakan ko siya, hindi ako papayag bumaba ulit. Diba? Ganun ko nakamahal si God I wish, I hope, I pray na makuha mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kaya sabi ko sa'yo, huwag kang tumigil. Basahin mo salita niya. Andun lahat yun sa letters ni Paul. Kukwento niya sa'yo kung gaano kanya kamahal at anong mga preparation niya para sa'yo. So kahit ang hirap ng buhay, laban lang. Lagi mo isipin, matatapos din to. Heaven ang ending ko. Diba? So, parang bitin no? So tuloy natin ulit bukas.